ang public service station na maaasahan ng masang Pilipino. Hatid ang mga programang naglilingkod sa iyo. Public service sa umaga para sa trabaho at negosyo. Kasama sina Kuya Chris at Tita Lourdes. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasunod ang public service para sa kalusugan at kababaihan. Kasama si Audrey Hidalgo. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Public service para sa mga may problema sa mga ahensya ng gobyerno. Kasama sina Melchor Balawas at Rogie Sending. DZXL 558. Handang tumulong sa iyo. DZXL 558. Ang public service station na maaasahan ng masang Pilipino. RMN, the #1 radio network nationwide. 558 DZXL. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay #1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Maisasali na ba sa PhilHealth Benefit Package sa mga miyembro na na-diagnose po na mayroong Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o yung tinatawag nilang MERS-CoV? Alamin natin yan sa kabuuan ng episode ngayong hapon. Ako po si Rod Marcelino at mga kasama, mga kanutrisyon, welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang afternoon mga kaibigan, kanutrisyon at mga kamiyembro po ng PhilHealth. Sigurado kung gusto nyong malaman ang mga good news na ibabahagi po sa atin ang ating guest resource person mula po sa PhilHealth. O diba? May dagdag na namang benepisyo para sa atin ang PhilHealth. Pero bago natin himayin yan, mga suki, mga kasama, isang maganda at ligtas sa anumang karamdamang hapon sa ating mabait na ninang sa nutrisyon at kalusugan, ang Executive Director po ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Asek Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa ating mga tapat at suking listeners. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Rod, special greetings ko muna. Ha. Andito kasi ang dalawa kong ate. Saan galing sa ibang bansa? Yung isa galing sa Singapore, yung eldest namin na doktora. Tapos yung isa naman galing din, si Ate Carmen yon. Tsaka yung isa galing sa Australia. Wow. Yun ang aking immediate older sister. Si Ate Tessie naman yon. Nandito sila kasi meron kaming family event. Okay, isa pa, meron akong babati na special person sa aking buhay. Actually, siya yung aking pangalawang nanay. Tinuturing ko lang naman, ewan ko kung tinuturing niya akong anak na mabait. Si Inay Elisa Exconde, 75 years old siya ngayon. Wow. Celebrating birthday her niya today. 75th. Happy birthday! Taga siya, Barangay San Lucas 1 ng San Pablo City. Sa kanila ako na assign nung ako'y nag-masters. Yung may practicum kami. So inassign kami sa mga barangay. So sa kanila ako na-assign. Kaya from then hanggang ngayon, continue pa rin yung aming relationship. And I've always treated them as my second family. Kaya happy birthday po, Inay. Nanay, happy birthday. 75, ha? Happy birthday! Thank you, Rod. Actually, itong sa sinabi mo kanina sa intro mo, nito lamang nakaraang Abril, ipinahayag yan sa media ng tagapagsalita ngayon ng Department of Health na si Dr. Lyndon Lee Sui. Siya rin kasi ang
head ng task force MERS-CoV. Siya rin kasi ang program manager sa DOH ng emerging and re-emerging infectious diseases ng Department of Health. Pero ma'am, di po ba mayroon ng severe acute respiratory syndrome o yung tinatawag nilang SARS benefit package ng PhilHealth? Meron na yata pero hindi ko sigurado. Ay, hindi kaya sigurado. nga tayo nag-invite ng resource person. Tama naman kasi he's a very good friend, person. Matagal ko na siya nakikita sa mga national staff meeting pero hindi naman kami talaga nakakapag chika-chika. Kaya gulat din ako kanina. Si Dr. Israel Francis A. Pargas ang ating guest resource person. Siya po mga kaibigan ng officer in charge at Vice President for Corporate Affairs Group ng Philippine Health Insurance Corporation o mas popular na PhilHealth na tinatawag natin. Magandang hapon, Dr. Israel ba? Pwede ba? Or Francis? Ano? Ish. Dr. Ish. Magandang hapon and welcome po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po sa ating lahat ng tagapakinig sa Radyo Mo. Yes. Ulit po. Opo, Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon, Asik Bernie, and of course, Rod. Magandang hapon din po, Doc Ish. Doc Ish po. Diretso tayo sa ating talakayan dahil sigurado ang dami mga miyembro po ng PhilHealth na gustong malaman, ganyan sinasabi ko nga kanina, especially dun sa mga good news na mayroon ang PhilHealth. Unahin natin yung tinatawag pong Alaga Ka na programa po ng PhilHealth. Ano po ito, Doc? Ano po yung nakapaloob dito sa nasabing programa? Well, kung matatandaan natin, siyempre Asik Bernie and Rod, Opo. ang ating gobyerno ay nagpasa ng budget ng Department of Health at nakapaloob dito is 35 billion peso money na para po sa premium contribution ng around 14.7 million families. Para po ito sa pagpapamiyembro at pagpapabayad ng premium contribution nung mga indigent members. Ang nag-identify kasi nito is the DSWD. So in 2014, mga around 14.7 million families yon. That's roughly around 45 to 47 million Filipinos. Individuals po yun. At syempre po, dahil sila ang mga mahihirap nga at yan naman ay nasa konstitusyon at yan naman po ay nasa sinasabi na rin ng ating Pangulo na dapat ay meron tayong preferential treatment to our marginalized, ay kailangan maging prioridad din po sa mga proyekto ng PhilHealth at ng Department of Health itong mga mahihirap nating kababayan. At isa sa prioridad po ay itong mga ito makakuha nitong mga benepisyo. And through our Alaga Ka program, yan po ay banner publicity and promotion activity ng DOH at ng PhilHealth. Diyan po ipapaalam natin ang lahat ng impormasyon sa ating mga mahihirap na kababayan at ipapaalam din natin sa kanila kung ano ba ang benepisyo at papaano makukuha na ang mga benepisyong ito ng isang PhilHealth member. Plus, yung mga public service programs ng ating Department of Health na kung saan sila ay makakakuha rin. Mabuti naman at kayo ay naging guest ng Radyo Mo sa Nutrition. So, you may consider Radyo Mo sa Nutrition today as your platform to inform itong ating mga kababayan kung ano yung Alaga Ka. Paano nila ma-avail yun? Maraming salamat naman, Asik Bernie, for providing us that avenue. So, alimbawa, ang unang tanong, ito po bang Alaga Ka para dun lang sa Pantawid beneficiaries o may iba pang ito po, this will cover all. Ang prioridad po natin will be the 14.7 million families kung saan kasama po doon Asik Bernie yung mga Pantawid pamilya members. Subset po yun ng ating 14.7. Yes. 5 million, yung Pantawid. Opo. So kasama po sila doon. So at least assured ang Pantawid na meron sila ng health insurance. Opo. But in addition to the 5 million, meron pa. Meron pa Sino po. po itong mga grupong ito? Ito po yung pong mga mahihirap pa rin na identify ng DSWD dun sa national level na po ito na pwede pong bumibilang doon sa tinatawag nating Quintile 1 or Quintile 2, the poor or the near poor, na sa pag-identify po ng DSWD ay walang kakayanan. Medyo mahirap pa rin po ang kanilang Hindi pa rin nila kayang bumagbayad. Yes po, opo. Okay. So, yun yung sa
first na alaga ka. So pagka sila ay beneficiary, ano po yung mga matatanggap nila? Ano mga benefits Opo. nito? Well, aside from the fact na ang unang kanilang benepisyo ay sila ay ngayon ay may kakayanan na at wala pat hindi na natatakot na magpa-check up, magpa-confine dahil meron na pong sasagot na insurance sa kanila. Unang-una, meron po tayong tinatawag na check-up benefit. Ito po yung primary care benefit ng PhilHealth. So ito po yung outpatient, hindi na kailangan magpa-confine. Ano po ba yung mga serbisyo under the check-up? Ang ibig sabihin po kasi ng check-up, tamang serbisyong kalusugan ng pamilya. Okay. So ito po ay meron po tayong unang-una, konsultasyon. Pangalawa, meron po tayong mga preventive, promotive, and curative services. Ano po yung mga preventive? ASEC, nandyan po yung ating mga pagpapalaganap ng mga informasyon para po sa ating breast cancer, sa atin pong mga tinatawag na paninigarilyo, sa breastfeeding, importansya po ng ating pagkakaroon ng tamang nutrisyon. So lahat po yan ay nakapaloob doon, no? At nadyan din po parang information po ito. Information drive. Yes. And kasama din po dito sa ating mga preventive na ito na services ay una, yung pagkakaroon po ng tinatawag na breast examination. No? This is in time naman para agad makita natin kung halimbawa may mga makikita po tayong bukol or kakapa na bukol, baka kailangan ma-refer ka agad. Nandiyan din po yung tinatawag natin na acetic visual acid examination para naman po sa initial checking para naman sa cervical cancer. Okay. Nandiyan din po yung DRE na tinatawag or digital rectal exam. Para sa mga lalaki naman. Padre. Opo, para for the prostate. Kasi, syempre, yun yung mga bagay na sa una pa lang, tinitingnan na natin. Nandiyan din po yung tinatawag natin ng mga curative, the part ng preventive and laboratory diagnostics for the promotive will be, kasama po, doktora, dito yung 5 basic natin na laboratories, yung pag-examine ng dugo, CBC, pagdudumi, yung pag-examine ng ating dumi, nandiyan din po yung ating plema, pag-examine ng plema, sputum microscopy, and of course yung chest x-ray. Ang maganda dito, doktora, kasi ngayon nakikita na rin natin na itong dalawang sakit na ito ay parang dumadami, bata o matanda. Meron na po tayong kasama po doon yung fasting blood sugar to check for diabetes. Para sa diabetes. At nandun din po kasama yung lipid profile. Ito po yung mga examinasyon ng mga taba sa dugo for hypertension and sa mga katulad namin na medyo malulusog. So yan po yun. And ang maganda rin po nito, may mga curative part. Kasi we provide medicines po para doon sa mga sakit katulad ng UTI, yung pong pagdudumi na hindi naman kailangang ma-confine, or yung pong pulmonya na hindi kailangang ma-ospital na pwede namang gamutin sa ating mga rural health center, may kasama pong gamot na ibinibigay. Okay. So ang napaka-importante na pick up ko sa sinabi ni Dr. Ishrod, yung konsultasyon. Libre na yung konsultasyon. Kasi alam mo, Doc, yun ang laging natin sa mga previous natin na dito magtatanong, magpapadala ng questions. Pero masasagot talaga kaagad yun kung nagpunta na kaagad sila sa health kung center. Kung nagpakonsulta sila. Nagpakonsulta. Kaya lang, di ba, may bayad. Mahal din kasi ang konsultasyon. So, ngayon, covered na siya. Covered po Sa yan. ating check-up. Opo, under the check-up program. po, sa ating accredited rural health centers and accredited outpatient departments ng mga government facilities. Tapos po ngayon, unti-unti ASEC, ini-expand na natin siya. Pati po dun sa mga maa-accredit namin na private clinics na ini-endorse or ipinapagtibay ng ating mga Philippine Academy of Family Physicians. Kasi sila naman talaga ang nag-aano ng primary care. Tapos ito po, kaya lang may caveat ito dahil sa ngayon ito po ay para sa ating mga indigent members, sa ating mga sponsored members, OFW members and dependents, and but recently po ASEC ito ay in-expand na natin sa ating employed sector, starting off with the DepEd personnel. Okay. So maganda, no? Pero alalahanin po, dapat hanapin nyo yung PhilHealth accredited na sign. Kasi kung minsan baka sugod na sugod sa ospital or sa health facility, pero marami pa rin po kasing health facility hindi pa accredited ng PhilHealth, Opo, sa although ngayon, mas marami yung accredited rather than hindi na. Opo. Hindi pa. At ang magandang balita dito, ASEC, hindi lang naman ospital ngayon ang ating na-accredit. Lahat po ng klase ng healthcare facility na-accredit natin kasi nga, meron na po tayong mga benepisyo na nalalaan para dito. So maski yung mga
diagnostics kailangan na rin? Pero na ba yun? Hindi pa? Sa ngayon po yung ating mga diagnostics ay hindi pa, pero yan po ay kasama sa ating accredited facility katulad po ng RHU. Okay. At pag pumunta sila doon, halimbawa sinabi niyo, Doc, sa consultation, lahat yon sasagutin ng PhilHealth? Opo. Yan po, at saka po, second po ay yung lahat ng 14.7 million na yon, sila po ay i-enlist doon sa isang sa accredited rural health center at doon po sila magpapa-check up. Tapos tayo na po ang babayad doon sa mismong rural health care na yan. So yun po hindi lang yung isang member kundi buong pamilya po ito. Hanggang 21 years old. Bali po ang atin po ay ang ating principal member, ang kanya pong legal spouse, ang kanyang anak na 20 and below, at saka po ang kanyang mga magulang na 60 years old and above. Pati pala magulang. Opo, kasama po yun sa qualified dependent. Ang maganda nga ngayon, ASEC, sa bagong batas, even foster child, pwede na. At yun pong mga magulang na wala pang 60 pero with a total permanent disability, pwede na rin i-declare as a qualified dependent. Ayun. Alright mga kasama, kung may mga tanong ho kayo, especially dun sa yung mga PhilHealth members. Kahit pala. Ang dami ma'am. Ang daming bago na. At ang daming mga bagong programa na maganda doon sa PhilHealth, especially doon sa kanilang prevention alaga program, check-up. So kung kayo ho ay may tanong tungkol sa PhilHealth, text lang po mga kasama mga kanutrisyon sa ating mga linya ng komunikasyon 0921-431-1044. Yan po ay para sa mga gumagamit ng Smart. Sa Globe users naman 0927-650-6795 at Sun subscribers 0942-570-0106. Pwede din po kayong tumawag sa 8822-2374. Narito naman ang ating text question of the day para sa 100 pesos na cellphone load each ang ibibigay po sa unang 6 na texters na tama po ang sagot. Asek Bernie? Okay, magbigay po lamang ng isang health benefit package mula sa PhilHealth. Naku, napakasimple. Isa lang pong hinihingi ng ating ninang. I-text lang pong inyong sagot sa ganitong format, full name, space, address, space, sagot, at isend po sa 0908-579-6898. At ito naman, ang ating nutrition word for the week, universal health care. Yan. Inilunsad po noong 2010 ng ang Aquino Health Agenda sa pamamagitan ng Administrative Order number 2010-0036 upang matugunan ng mga kakulangan at hamon sa serbisyong pangkalusugan. Nilalaman ng Aquino Health Agenda ang estratehiyang Universal Health Care o kalusugan pangkalahatan, or for short ay KP. Yan. Layunin nitong mabigyan ng kakayahan ang bawat Pilipino na makakuha ng serbisyong medikal sa panahon ng kanilang pangangailangan. Sa ilalim ng KP, ipatutupad ang iba't ibang pamamaraan. Pangunahin na dito ang mabilis na pagrehistro ng mga mahihirap na pamilya sa National Health Insurance Program ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Kasama ang pagbigay ng subsidy para sa mahirap na pamilya. Kasabay sa programa ang pagsasaayos ng mga pampublikong ospital at iba pang health facilities at pagbigay ng dekalidad na serbisyo lalo na sa mahihirap. Thank you po, Asek Bernie. Universal Health Care. Yan po isang napakagandang programa na meron pong ating gobyerno para sa mga, especially sa mga mahihirap. Opo. Yan ay importante. Mga kasama, magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Makaran lamang ang ilang reminders. Radyo mo sa nutrisyon. Only rice? Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasayang ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Huwag magutom sa panahon ng bagyo o sakuna. Mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Maging handa para iwas trahedya. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back po sa Radyo mo sa Nutrisyon at ang ating pinag-uusapan ay PhilHealth. Ano ang bago? At ang ating guest resource person ay ang Officer in Charge and Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis A. Pargas or Dr. Ish. Doc Ish na lang po. Doc Ish. Kanina pinag-usapan natin yung alaga ka at check-up, package, program package ng PhilHealth. Ngayon naman, tatanungin natin kay Dr. Pargas ay tungkol sa isang pakete ng PhilHealth na hindi pa gaanong familiar sa ating mga kababayan pero napaka-relevant, yung Z-Benefit Package. Yan. Ano naman po, Doc, itong Z-Benefit Package? Opo, Asek, bago ako sumagot, tanong ko lang, pwede po ba akong sumali dun sa text contest nyo? Oo, parang may load yata akong makukuha. Meron immediate after our program. Opo. Ang isa po sa mga benefit package namin ngayon is the tinatawag natin na Z-Benefit Package. Ito po ay mga sakit na nabibilang dun sa tinatawag nating catastrophic or yung medyo malala na. Okay. Yung mga medyo malala na pagka po tayo ang nagkaroon nito ay kahit tayo mayaman or mahirap will lead us really into poverty o talagang mapupush tayo sa pagkahirap kasi medyo malalaki ang gastos dito sa mga pagkakasakit na ito. Kaya nga po, Asek, ito ay natawag namin or na-coin na Z. Kasi kung titingnan po natin sa alfabeto ay A to Z. Z yung pinakadulo. So we think na ito rin po yung mga pinakamalalang sakit na medyo morbid. Doc? Opo. Ano yung parang para sa tuloy-tuloy sa kamatayan, ganun ba? Well, hindi naman po. Pwede pong ganon na talagang kung hindi masasagutan. At isa pa po ay ito yung mga sa level ng mga pagkakagastusan ay isa sa mga catastrophic not only medically but also financially. Sa bulsa, yes. Catastrophic sa bulsa. Yes, opo. So ano po itong mga benefit ng Z? So, benefit package? So we started po with the case benefit Z, no? Ng unang-una 4 pa lamang po. At ito ay sinimulan natin with the leukemia ng mga bata. Yung pong acute lymphocytic leukemia ng mga bata na binigyan po natin, although dati po ito naman ay kino-cover natin na sa ating regular na pagkakasakit. Sa ngayon po, under the Z, ay ito po ay kino-cover natin for 210,000 as a package. At kasama po noon ay ang breast cancer naman na 100,000 pesos po as a package. Pagkatapos po, kasama rin po ng Dr. Asek yung atin pong ang kidney transplantation. Kidney transplant. Opo, alam natin, napakamahal po noon. Sa ngayon po, ang pakete natin under Z-Benefit Package for kidney transplant is 600,000 pesos. Opo. Magkano po ba kung walang Kung walang PhilHealth po? Normally po ay mahigit po. Mahigit po. Mga 1.6 po yung sa iba. Yung 600K, ano yun? Operasyon lang? Transplant lang? O kasama na yung mga doctors? Ay, kasama po ang mga doctors. Sa lahat-lahat Opo. na. Ang maganda po dito sa Z-Benefit Package natin ay ito po ay pakete from pre to operation to post. So, ibig sabihin yung pong pakete ng paggagamot sa iyo ay kasama na. Kaya nga po itong ating mga kasali dito na ospital ay kinukontrata natin. Kaya hindi po lahat ng ospital kasali dito. Okay. So, other than that, yes po. Isa pa po, pang-4. Leukemia, breast cancer, kidney transplant, ano pa po? Opo, kasama din po natin dyan sa ating actually, Doktora, 12 na po yan ngayon. 12 We started with 4. Pero ito 4 ang start. Opo. And then we have naman po yung Doktora, ang dami ngayon, bina-bypass. No, yung bypass. So, 550,000 po yan. Prostate cancer is 100,000. Cervical cancer is 2 po, 120,000 and 175,000. Tapos, ang pinakahuli po namin, tapos, Doktora, yung mga may mabutas sa puso sa mga bata. Yung VSD, yan po ay binabayadan natin for around, binabayadan natin yan for around 200,000, 210,000 po. And then, yun pong ating 250,000 pala po. Yun po namang may mga problema sa puso. Doktora, yung blue baby. Na tinatawag. Opo, yung tetralogy FLO. Yan po ay binabayaran natin sa halagang 320,000. Ang pinakahuli po naming isinama sa ating Z-Benefit Package ay yung sa mga ortho.
Yung pong mga sa mga buto-buto. Napilayan. Opo, yung pong lower leg prosthesis ay binabayadan natin sa halagang 15,000 per leg. Yun naman pong mga implants ngayon binabayadan natin. Medyo marami po yon. Siguro mga 12 operasyon yon. At ang pinakahuli po, Doktora, ito ay together with the Department of Health, ayun pong ating peritoneal dialysis first policy. Meron tayong palisiya na sa hemodialysis. Ngayon naman po, yung peritoneal dialysis binabayadan natin sa halagang 270,000 a year per package. So, yun po yung pinakahuli na nagsimula. Parang nakakalula talaga ang presyo, ano? Opo. I mean, yung benefit package yun. So, ibig sabihin, ang laking tulong. Opo, kasi katulad po nung Doktora, gaya nga po nung PD First Policy. So, ang mangyayari po doon, 270,000 peso a year. Ang pagbabayad naman po natin ay 10,000 every 2 weeks. Oo, kasi weekly yung dialysis. So, ibig sabihin po, nasusuportahan natin ang lahat halos ng pangangailangan pagdating sa dialysis. Paano sila makaka-avail do? Well, ganun pa rin po. Ang priority pa rin yung pobre, mahirap. Actually, may special feature pa po yung mga mahihirap nating kababayan dyan. Unang-una po, ang pag-avail po nitong ating Z-Benefit Package ay, una, contracted hospital po. Okay. Ibig sabihin, hindi po lahat ng accredited ay meron. Pangalawa po, dapat po ay merong makapasa sila dun sa tinatawag natin na criteria. Meron pong clinical criteria yung bawang sakit. At ngayon po, kailangan ma-authorize muna ng PhilHealth bago makuha yung benefit package. Tapos po, ang mga mahihirap po, may feature po, hindi lang sa Z-Benefit, but in all our benefits. Ang mga mahihirap kasi, Doktora, syempre, meron tayong prioridad sa kanila. Meron silang tinatawag na no balance billing. Okay. Ibig sabihin po noon, dapat sila ay wala ng babayadan. During confinement or pag lumabas na ng ospital, wala pong dapat sinisingil sa kanila. So katulad po halimbawa, isang pasyente natin ay na mahirap or belonging to the indigent program ay magkakaroon ng kidney transplant. Yun pong 600,000, yun po ang ibabayad ng PhilHealth, pero hindi na po sila kailangan singilin pa ng ng doktor at ng ospital. Lahat-lahat na. Lahat-lahat na po yun. So sigurado gagaling ka agad, Rod. Kasi kung minsan, di ba, na-opera ka na, pero ang dami mo pang iisipin bayaran, kaya hindi ka pa na-opera ka na, pero may sakit ka pa rin. Actually, baka sabi nga daw po iba na the ASEC, di ba? Parang magaling ka na pag nakita mo yung babayadan mo. Parang biglang, mas lalong lumalala. Atakihin ka ulit. Pero at least ngayon, kampante ng isipan at least ng ating mga pasyente under this benefit package. Basta mag-qualify lang sila sa criteria at ma-assess sila. Wala na silang iisipin pa. Yes, ayun. Okay. PhilHealth nang bahala sa kanila. Oo. Doc, pagka may iba pa silang katanungan, kasi maiksi lang ang ating oras, saan po sila maaaring tumawag o pumunta? Unang-una po, kung meron kayong mga gustong impormasyon, visit us www.philhealth.gov.ph or tumawag po kayo sa aming hotline 02-441-7442, 02-441-7442. Mag-email po kayo sa amin, actioncenter@philhealth.gov.ph, actioncenter@philhealth.gov.ph, or through our social media sites. So, Team PhilHealth sa Twitter, /Facebook po, PhilHealth sa atin sa Facebook. And of course, pwede rin po nilang mapanood ang aming mga info material sa YouTube. Ang daming paraan para hindi na tayo talaga knowledge na tayo. Tama. Pwede ba natin maisingin yung isang tanong rito? Sige. Mula sa PhilHealth member. From 2789, ang tanong niya, Ma'am Bernie. Good PM po, Ma'am Bernie at Kuya Rod. Ask ko lang po sa inyong bisita. Last year po naras pa po ako. Ginamit ko po yung PhilHealth ng asawa ko. Bale, 11K po ang makuha namin sa PhilHealth. Naging bill ko po ay sa hospital 9K. Sabi ng hospital po may marirefund daw po yung sukli namin na 2K. 1 year na po, wala pa po kaming natatanggap. Opo. Ma'am, ganito po, tama po kayo. Ang atin pong pakete para sa DNC or yung RASPA ay 11,000. Yan po ay para sa doktor at para sa ospital. Ang 11,000 po ay ibabayad natin sa ospital kasi po ay kinaltas na yan sa inyong benepisyo. So yung pong 11,000 sa ospital po nadudon, so yung pong magre-refund sa inyo ang ospital. Hospital na. Hindi po na so hindi yung PhilHealth. So tawag po uli kayo sa ospital para
check po ninyo kasi sinabi naman po sa inyo nila Na 11,000, may oo. mari-refund po kayo. Oo. Okay. Okay, Alright. good clarification. Okay mga kaibigan, ang health insurance ay isang binabayarang serbisyo na layong garantiyahan ang kalusugan. Sa buwan ng contribution ng average of 200 pesos, makatitiyak ang isang tao at ang kanyang pamilya, lalo na mga anak na below 21 years old na makakakuha ng tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan. Ang PhilHealth ang pangunahing korporasyon ng ating pamahalaan na tumitiyak sa isang progresibong health insurance na may kalidad at abot kaya ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ating panauhin ng Officer in Charge and Vice President Corporate Affairs Group ng PhilHealth, si Dr. Ish. Ayaw niyang papayag ng buong pangalan. Your parting words po, Dr. Ish, para sa ating mga suking tagapakinig. Maraming salamat po. Marami po tayong benepisyo at karapatan sa pagiging miyembro ng PhilHealth, pero tandaan po natin, meron din po tayong responsibilidad, no? So magbayad po tayo ng kontribusyon at alamin po natin ang ating mga benepisyo. Panatilihin po natin bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan natin sigurado. Yun. Thank you very much, Dr. Ish. Samantala mga kasama at Ma'am Bernie, narito na po yung anim na winners ng tig 100 pesos na cellphone load. Hindi Ayun, cellphone, pagkaisipin load. nila. Kasama ko Cellphone. dyan. Nauna pong nagbigay ng kanilang tamang sagot. Ang tanong rito, magbigay ng isang health benefit package mula sa PhilHealth. Ang pwede maging sagot, alaga ka program, check-up, MERS-CoV benefit package at Z benefit package. Ayun, no? Aliman doon, tama po yung sagot nila. Now, eto yung mga nanalo. Unang winner of 100 pesos na cellphone load, John Gregorio Ubaldo ng Altavas, Aklan, Ma'am Bernie, oh. Si Dayan Velasco naman ng Novaliches, Quezon City. Si Mirna Basa ng San Fernando, Pampanga. Congratulations. Ang pang-apat na winner ay si Ronald Escueta ng San Jose, Nueva Ecija, ma'am. At ang pang-lima, Neil Zamora ng Neil Zamora. Opo, Banaba East, Batangas City. Batangas, okay. At ito yung panghuli, pang-anim, Marieta Ombak from Barangay Commonwealth, Quezon City. Oy, congratulations sa inyong lahat. Congratulations Walang Dr. Is, ha? Tama, wala. Oo, nahanap ko nga rito kanina. Oo. Nahuli si Doc. Congratulations. At maraming salamat mga kasama sa inyong pakikinig. Bago ho tayo magtapos, paalala lang po muna kung hindi ho ninyo napakinggan ang magandang episode nating ngayong hapon, pwede nyo pong pakinggan muli at mapanood pa ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan mga kasama. Ang kailangan nyo lang gawin, punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel. youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po yung Radyo Mo sa Nutrisyon. Oo, pwede rin po tayo maging friends sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word din po yun. O kaya i-follow nyo rin kami sa twitter.com/Radyo Nutrisyon. I-add nyo na rin po kami sa inyong circle sa Google+. Pwede rin po kayo magpadala ng questions. Text lang inyong mga tanong sa 0908-579-6698. 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, abangan ang reply ng ating production team sa inyong mga tanong. Yan ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Mga